So what's up mga idolo, bali ito may i-repair man po tayo ngayon isang Makita IGBT inverter wheeling machine na walang power. At kung mapapansin nyo mga idolo ay umiilaw yung ating test valve, so ibig sabihin mayroon po itong shorted sa loob. Kaya ayan, buksan po natin. At pagkatapos DC supply check, so positive at saka negative ng ating bridge rectifier, ayan nagbabasher. So dito sa kanyang IGBT test natin, so confirm shorted din. So yan, bali sa ganitong problema mga idol ay kalamitang problema nasa IGBT lang talaga or sa kanyang bridge rectifier. Pero para malaman po natin kung saan po ba dito yung may problema, itatanggalin natin yung kanyang bridge rectifier diode. So konting tips lang po mga idol sa pagtanggal po ng kanyang mainboard. Kailangan po nating tandaan yung pagtanggal ng kanyang mga socket. So dapat hindi po kasi magkabaliktad yan. So mas maganda na picturean po natin or lagyan natin ng markings. So bali ito yung kanyang pinaka mainboard. So dalawang IGBT yung ginamit at dalawang fast recovery diode. So bago natin tanggalin yung kanyang IGBT mga idolo at yung kanyang bridge rectifier, tatanggalin muna natin yung pinaka heatsink. Kasi yung kanyang hinang ay napakahirap tunawin, lalo na kapag mababa yung wattage ng inyong mga soldering iron. At bali ito, natanggal na po natin yung kanyang bridge rectifier. Test muna natin. Yan. So nakabasher tayo. So wala. So ibig sabihin good, walang problema yung kanyang bridge rectifier diode. So confirm na ang problema doon talaga sa kanyang IGBT. So test natin, kabasher. Yan. Shorted dito. Shorted dito. So ganun din, shorted din. So tatanggalin natin yan. So yan, natanggal na. So next, test natin kung shorted nga ba itong isa. So confirm, shorted lahat ng ating IGBT. So yan po yung kailangan nating palitan mga idol, no? Pero bago po tayo maglagay ng IGBT ay ititest muna natin yung gate at saka emitter na terminal doon sa ating mainboard na paglalagyan ng ating IGBT para iwas tayo masibaka ng IGBT. So kailangan muna natin lagyan ng bridge rectifier diode kasi paganahin po natin to para masukat natin yung AC voltage. At pagkatapos maglagay din tayo ng AC cord. So kunting paalala lang po mga idolo, sa ganitong pagtitest, naka live test po ito kaya dapat dubling ingat po tayo. At kung mapapansin nyo mga idolo, nagkaroon na po ng display yung ating welding machine. So ibig sabihin gumagana na po yung kanyang primary supply. So ang problem lang po nito yung kanyang secondary or yung kanyang output voltage. So kailangan natin lagyan ng IGBT para magkaroon ng output voltage. So bago yan, check muna natin gamit yung ating analog voltmeter. So dapat may masukat po tayo dito na AC voltage sa gate at saka emitter. So yan, naka-range po tayo ng 50 AC. So check natin. At dito muna tayo. Ayan, mayroon tayong 9 BEC. So kahit balik-balik ta rin yan mga idol, no? Kasi AC voltage yan pa rin yung masusukat po natin. So dito sa kabila, ayun lang. So hindi pantay mga idol, no? Ayan, dito sa kabila ay wala. So kapag ganyan mga idol, no, hindi talaga pwede natin lagyan yan ng IGBT kasi tiyak talaga na masisira yung IGBT na ilalagay po natin. So kailangan muna natin i-troubleshoot kung bakit walang AC voltage tayo na masusukat dito sa kanyang left side. At yung kanyang PWM signal dito sa kanyang MOSFET IC, susukatin muna natin. Yan, mayroon tayong square wave na 45.4 kHz. So dito sa kanyang MOSFET to. Ayan, maganda yung kanyang square wave. At yung kanyang frequency ay nasa 45.5 kHz. So pantay po sila. So wala dito yung problema. Doon talaga sa driver ng ating IGBT. Kaya doon po tayo mag-focus. Kaya itabi na natin tong ating oscilloscope at yung ating digital multitester naman yung gagamitin natin. Dito sa kanyang gate
at saka emitter, dapat meron tayong masusukat dito na 19 ohms. So wala dito sa kabila, check natin. Ayan, mayroon tayong 19 ohms. So dito sa kabila ay wala. So yan po yung alamin natin mga idol, no. So balik ta rin natin, doon naman tayo sa kabila mag-check. Bali dito. So check natin dito. Ayan, dito mayroon 19 dito sa kabila. So mayroon din. So ang problema nito mga idol, no, bali lost connection. So siguro naputol yung pinaka-copper na connection niya dito sa butas papunta doon sa kabila. So ang gagawin natin ay magja-jumper na lang po tayo ng wire. So ang ganitong senaryo ay kalimitan talagang nangyayari kapag yung isang welding machine ay kailang bisis na pong mai-repair. So kalimitan ay natanggal yung pinaka-copper dito sa loob ng kanyang butas. So next, check AC voltage muna tayo. So plug in natin. Ayan, meron ng power. At yung ating multi-tester naka-range pa rin sa 50 BEC. So check natin yung gate at saka emitter voltage. At yan, kung makita nyo mga idol, no, mayroon na tayong 19 BEC. So dito sa kabila, at ganun din, mayroon din 19 BEC. So kapag ganito mga idol, no, pwede na po tayong maglagay ng IGBT. So bali ito pala yung shorted BT 40T60. So 40 ampere 600 volts. At ang ipapalit natin ay ito 50T65 FD1. 50 amperes 650 volts. Mas mataas po na specs para matibay. At ayan, pagkatapos po natin ay may balik ay mag-check voltage muna tayo. So kung mayroon po ba itong output voltage. So ayan, mayroon na po itong power. So gamit yung ating digital multi-tester, check natin yung output voltage. Yan, positive, negative, at yan mayroon tayong nasusukat na 102 BDC. So ibig sabihin gumana na po yung ating welding machine. So yun lang ang naging sira, yung shorted na IGBT. So next ay lagyan na lang natin to ng cover para ma-test na po natin. At ayan, ready for testing na po tayo mga idol, no. At ayan, mission accomplished na po tayo mga idol, no? Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!